Dalawang beses na-upload papunta dito sa United Arab Emirates. Sinanapan ng affidavit of support nung una dahil may tourist visa siya. Pangalawa is nag-try pa rin kahit walang affidavit of support, na-upload ulit. Pangatlo, dahil talagang napaka-risk taker nila, pumunta sila sa atin, pinrocess in a legal way, verified contract sa Philippine Consulate, pagkatapos may OWA o ECP2. And tada! Nandito tayo ngayon, susunduin natin siya kasi successful ang kahit na nakapunta dito. Basta talaga legal way ang process natin, walang kabog-kabog, walang kaba-kaba. Kung kakabahan ka man, pero still, alam mo sa sarili mong sigurado kasi complete documents ka. Okay guys, tika puntahan natin si Ate Rosemary at tanungin kung kamusta ang proseso natin. Let's go! Guys, finally, nandito na po si Miss Rosemary. Welcome po sa UAE. So guys, finally, nandito na rin si Miss Rosemary sa United Arab Emirates. So welcome po sa UAE. Thank you, sir. So, kamusta naman po ang biyahe nyo? Okay lang naman po, sir. Nakakapasaya plano for Bakit? the first time. First time nyo lang pong Yes, mag-travel. Bakit po kayo kinabahan? Yung sana, sir, sa pa-take off po. Pa-take off po. po. So, saan po ba kayo sa Pilipinas muna? Sa Pangasinan. Sa Pangasinan. So, dating motor-motor lang, kotse-kotse ngayon. Ay! Opo. So, first time po. Opo. Yeah. So, ngayon, guys, alam nyo ba na si Miss Rosemary is may expired yung visa niya? Kailan po ba expired yung visa niya? Tomorrow. So, talagang minadali lang namin yung pagparas ng visa niya. Kasi nga, masasayang talaga yung ginastos ng employer niya dun sa pagparas ng visa. Kasi late na rin nila kami nakita, no? Bakit? Paano nyo po muna kami nakita? True vlog po. True vlog. So, sa dating nanonood lang ngayon, kayo na din ang vlog. Yes. Paano nyo muna nakita yung trabaho dito sa UAE? Yun po, sa job order po. Tapos, minano na po ako ng kita ko na nandito po. So bali yung tita nyo nandito, ni-refer kayo sa Opo, company. ni-refer na po. Okay, anong magiging work nyo po dito ngayon? As tailoring po, sa ladies tailoring po. Ay, so mananahi po pala kayo. Opo. Mashallah. So yung tita nyo din po is mananahi po doon? Hindi po. DH po siya. Di siya. Pero buti nakita na kayo ng trabaho as tailor. Paano po niya nakita yung work or kaano-ano niya po yung may-ari? Tauhan po din po siya ng amo niya. Tauhan din siya ng amo niya. Parang extra lang po yung pagte-tailor niya? So nagte-tailor din po siya? Hindi po, ganun? siya po yung amo sa tailoring po. Tapos siya. yung ano po, nag-extra lang po siya sa amo ng kita po. Driver po. Wow, napakasipag din naman pala talaga ng tita mo pala, kaya talagang pinagkatiwalaan siya. Kasi ganun dito guys, alam nyo ba, na pag yung mga lokal or kahit sino ibang lahi na nagtiwala sa'yo, gusto nila mag-hire ng referral from you. Especially pag Filipino kasi talaga, alam nila na magagaling. Nakakaparado mga Filipino. So ngayon, dun po sa Pilipinas po, ano po yung mga documents na hinahanap sa inyo? OEC po, tapos sa PIDOS, kailangan din po yung visa po talaga, OWA, yung mga yun po. Visa. Working permit po, yung contract po. So yun po yung mga hinahanap sa inyo. Pero na-upload na rin po ba kayo before? Yes po, 2 times po. Dalawang beses kayo na-upload? Oh my God. Okay, sa unang punta nyo dito na magtutourist kayo, bakit kayo nag-tourist? Papasyal lang po talaga sa tita po. Kaso wala po talaga, hindi po pwede. Ako, as an agent, hindi ako naniniwalang papasyal ka lang. Hindi ba totoo naman? Kasi yan naman talaga yung sinasabi natin, papasyal. Pero pag kasi dito sa United Arab Emirates, kadalasan, 90% ng mga nagtuturist dito na Filipino is maghahanap talaga ng trabaho. So huwag ka na magsinungaling kasi legal ka na naman. Legal ka na naman nakapunta dito. So ano yung naramdaman nyo nung una kayo na-upload? Sad po talaga. Grabe, nakakalungkot. Sino gumastos ng unang upload niyo? Si tita po. Si tita niyo talaga? So talagang gusto pala kayong tulungan ng tita niyo makapunta dito? Opo. No? So, ano yung mga hinahanap sa inyo nung unang beses kayo na-upload? First po yung OEC po talaga. OEC pero tourist visa kayo? Opo, OEC po talaga yung hinahanap. Yun lang po yung kulang ko sir. Hindi. Ganito kasi yan. Pag tourist visa, ang hinahanap is affidavit of support. Pero pag employment visa, hinahanap is OEC. Opo. So ano ang hinahanap sa inyo nung unang papunta niyo dito? DOS, yung po affidavit of support. Affidavit of Opo. support. So ngayon, sa pangalawang beses na na-upload kayo, tourist mo kayo ulit. Opo, tourist po ulit. Bakit tinry nyo na mag-tourist ulit kung ang hinahanap sa inyo is affidavit of support tapos hindi nyo naman na-provide? Bakit tinry nyo ulit mag-tourist?
sinubukan lang po ulit. Baka sakali makalusot po ulit. Oh, ngayon, ano ang hinanap sa inyo sa pangalawang pagkakataon? Ito na po. Legal na rin po naman po kasi, kaya... Hindi. Nung pangalawang beses po kayo na-offload? Yun rin po. Affidavit of support din po ang hinanap. So, double dead po pala kayo, nalungkot Opo. kayo. Sobrang lungkot po. Sobra. Talaga po, sobrang lungkot. Okay. So ngayon, third time yun na. Opo. So sa pangatlong beses, kinabahan pa rin po ba kayo? Yes po. Baka po kasi may tatanungin po ulit. Pero may tinanong po ba? Wala naman po. Yeah, so yung hinanap lang po na sinabi nyo kanina is OWA, OPC, PDOS, and yun na po. Pero kinabahan po ba kayo? Kasi pag na-offload ka na before, isa second immigration ka. Yes po. So ano ang naisip mo na sa second immigration ka? Baka po tatanungin po ulit pero hindi naman po. Ano yung ginawa sa second immigration? May pinasulat lang pong papel. For clearing your name po sa immigration. Ayun kasi pag na-offload ka na sa second immigration para tanggalin ang offload record mo. Wow! Congratulations! And nung nakarating ka na dito, ano naman yung naramdaman mo? Sobrang saya po talaga. Welcome to Dubai! Yeah! So ano na po kayo niyan? Excited na po ba kayo magtrabaho? Yes po. First time niyo po maging OFW, no? Yeah. So mahaba-haba yung biyahe ni Madam. Actually, Yes. sobrang haba. Pero kasi hinabulan din talaga namin kasi nga last day niya, pagtapos nakita lang kami doon sa, yun nga sabi ni Ate Vlog. Pero hindi nyo, di ba pinarasas na po employment visa nyo? Opo. Hindi nyo tinry na lumipad using employment visa lang? Hindi naman po. Hindi. Opo. So buti na naisip na okay, process natin to in a legal way. Yeah, so congratulations. So thank you po sa tiwala. Pero nung nakita nyo po kami, nagkaroon na po ba kayo ng pag-asa nun? Yes po, super. 100%. So marirecommend nyo po yung company namin sa mga gustong pumunta dito sa UAE. Yes po. Thank you so much po. And maraming salamat po sa tiwala. Hindi nyo po ba inisip na scammer kami? Hindi naman po. Hindi. Kasi po may pangalan pong agency sa Pilipinas po. Yeah, at may pa-flower po kayo. Sino nagbigay ng flower? Yung mga kaibigan po ng tita ko. Nandito na po sila. Okay, so congratulations po. Ano, Gabusa! Thank you po. Yeah, Dubai. Maraming salamat po. God bless po. So guys, finally nakakatuwa naman nakarating na dito si Ate Rosemary. So, talagang minadali natin yung visa niya kasi nga from the Philippines, talagang may expired na. So, medyo, ano sila, talagang hindi na nila alam gagawin kung i-renew ba nila, pero minsan kasi yung employment visa hindi pwedeng i-renew, kailangan i-reprocess talaga from the beginning. So last day kahapon na ba siya OEC niya, and then kanina nag-book kami ng ticket at the same time nakarating na siya bukas. Expire na yung visa niya. Pero syempre pagdating dito, din pala mag-start yung 2 months niya. Thank you so much mga kasama nyo kasi nagbigay mo sa ng tip. Mashallah. Maraming salamat po at sana mas maging okay kayo dito, Mr. Rosemary, sa United Arab Emirates. Especially ang kagandahan dito is meron na kayong employer. Kasi hindi na kayo mahirapan maghanap ng trabaho. Merong OWA, may OEC at may PDOS. So, kayo guys, kung yung mga tita nyo, tito nyo, mga nagda-work dito, tapos pwede kayong i-refer dun sa mga trabaho ng kanilang mga amo, kasi kadalasan dito talagang gusto nila nagtitiwala sa mga Filipino din, sa mga kamag-anak, especially pag maganda yung inyong serbisyong binigay dun sa amo nyo, naging kaibigan nyo. So, kung di nyo naman alam ang process kung paano pumunta dito in a legal way, we can help you to do the legal process. We can process nani visa, pero that's gonna be with the help of Tadbir, an agency in the Philippines. So legal po natin ginagawa, and also we can help as well lalo na sa mga skilled worker na under ng company. So verification ka Philippine Consulate, accreditation sa POA sa Pinas, and merong OWA, OEC, PDOS para makapunta dito. Everything is legal at siguradong walang offload to, kasi most of the time ang napupuntang client natin sa atin is mga na-offload na at hindi alam kung paano ang gagawin. So maraming salamat po sa panonood, and see you guys here in Dubai!